At dahil nagyaya ang ate ko na magsangag daw kami, kaya ito't pupunta kami sa kanilang bahay. Maayong adlaw mga kasaang. So ito nga't naglalakad na kami ng aking pamangkin papunta sa bahay ng ate ko. So ito nga't may tinuturo pa siya kasi daw maraming bunga ng kasoy. Ito daw yung kinuha nila ng buto kahapon. Bali kahapon pa nga sila nagyayaya na magsangag na daw kami. Kaso nga lang dahil galing nga kami ng bayan, medyo mainit na din at pagod na kaya hindi rin namin nagawang magsangag. So ngayong araw na lang. Pagdating nga namin dito sa bahay ng ate ko, ito nga't naglalaba pa siya. Sabi ko nga't magsangag na kami, kaya iyon dahil naglalaba nga siya, kaya inutusan niya na lang ang kanyang asawa na magsangag na daw. So ito nga yung buto ng kasoy na sasangagin namin, yung ate ko nga lang pala yung nag-ipon nito at pinatuyo niya na din, hindi na nga din nilinisan kasi nga lulutuin lang din namin. Ito naman yung naipon ng pamangkin ko at isasabay na lang din daw sa pagluto. So dinala na nga namin ito sa lugar kung saan kami banda magluluto, hindi kasi ito pwede sa maraming manok kaya dito kami pupwesto at sakto din nandito pala yung kuya ko nag-aayos ng kanyang makina. Kaya ang nangyari na istorbo na nga siya at siya pa talaga ang pinagluto. Ay abaw! At yan nga't naghanap na rin yung pamangkin ko ng kahoy na gagamitin namin sa panggatong. At dahil wala nga magawa itong asawa ng ate ko, kaya yan kinuha niya na din yung paglulutuan namin ng kasoy. Iniwan niya na lang muna yung inaayos niyang makina. So pinagsama ko na din itong buto ng pamangkin ko dito para matansya kung ilang salang yung gagawin. So yan nga't ganito karami kaya 2 salang din yung ginawa namin. So ito nga't nakapapoy na at isasalang na din. At ito nga binuhos sa dito sa aming paglulutuan. Puno nga pala yung isang lagayan na yan. Bali yan din yung isang salangan. So habang naghihintay nga, nagprepare na din yung mga pamangkin ko ng pamatay sa apoy. Yan nga yung mga dahon na hawak-hawak niya na yan. So ihahampas-hampas yan mamaya kapag lumaki na yung apoy. So yan nga't makapal na yung usok at kapag umapoy na yan, malapit nang maluto. So yan nga tumapoy na din at mabilis nga lang din tumaluto kasi nga naibilad na rin to sa init ng araw. Habang itong aking pamangkin ay ready na ding maghampas. So yan nga, tinanggal na lang din ng kuya ko sa pagkakasalang para nga hindi masunog. So maya-maya lang hahampasin na yan para mamatay yung apoy. Dati ang ginagawa namin, nilalagyan niya ng buhangin kapag kaganyan. Pero dahil mabato nga yung lugar na to, kaya hahampasin na lang ng dahon hanggang mawala ang apoy. So yan nga, tapos na. Kaya magpupukpok na yung mga naghihintay. So ito nga, luto na din. Kaya magsisimula na kaming magpukpok kasi nga marami-rami din ito. Nagpukpok na nga din tong mga pamangkin ko na to kahit na mainit. Hala, sige lang. Maya-maya nga, nilabas na rin ng pamangkin ko itong daladala niyang roll bag para daw may paglagyan kami. Habang itong asawa ng ate ko ay magluluto na ng pangalawang salang. Nagpalit na nga din pala siya ng kanyang lulutuan. May butas kasi yung una niyang ginamit. At bago maluto yung pangalawang salang, malapit na rin kaming matapos sa unang niluto. Maya-maya nga, naluto na din kaya yung mga kasama ko ay pagod na din sa pagpupukpok. At bago lang namin na-realize na naparami pala yung niluto namin. So ito na nga yung napukpok namin. So mas marami nga yung nakain kaysa sa naipon. So yun lang.